Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome po mga kabarangay. Isa po, alam nyo, excited na excited po kami sapagkat this segment is indeed an honor for us sa amin ni Kagawad Marie, tsaka lalong-lalo na sa amin ni SK May. Sapagkat kung maaalala ninyo noon, kasama namin si Martin Dino, si Yusek. Yusek po ng Barangay Affairs ng DILG. Namayapa na po ang ating pong mahal na Yusek. And for a time, talagang naghahanap po kami ng replacement. Mahirap po kasi. Sapagkat hindi naman pwedeng opinion ko lang, opinion ni SK May, ang dapat manaig. Kinakailangan meron ding perspective ng ibang tao para tayo nakakapag-usap ng mas maganda. Kaya nga po, dinala namin din at maganda po ang reception sa kanya kay Kagawad Marie na hindi na ho ako masyadong kinakailangan na malalim ang sinasabi sapagkat ang pagdating ni Kagawad Marie, 16 years in public service sa barangay, malalim na malalim at kami po ay natutuwa na may ibang perspective. Pero yun po ay mga perspective po ng mga kagawad. Hindi pa po kami na-elect na kapitan. So iba po, meron ho mga tanong na sinasabi namin sa inyo na medyo i-review namin, pero iba talaga pag nakaupo ka. Kasi malalaman mo yung law at malalaman mo yung practical side ng pagsisilbi sa barangay. So, sa tagal-tagal ng aming paghahanap at pag-guess at pagkakulo-kulo din napagkasunduan namin ng GNN production staff na it's about time na magkaroon na tayo ng perspektibo ng isang kapitan. Kaya nandito po siya, ang ating pong special someone na sasama na po sa atin sa Barangay Tayo Family. Siya po ay noong 1995 na binuo ulit yung SK, siya po ang first SK chairman ng Barangay Namayan. Ngayon po siya po ay two-termer barangay captain. Incumbent po siya. Wag ho kayong mag-alala, hindi po siya tatakbo sa mas mataas kaya siya nandito. Wala ho namumulitika din At siya po ay isang long-term executive assistant na ngayon ay si DILG Secretary Benher Abalos. Wow, ang lakas na natin talaga kay sa DILG. Matagal na po siya sa public service, isa pong napakatalinong tao at mahal ng mga kanyang kabarangay sa Barangay Namayan. Proudly we welcome Victor Emmanuel Francisco o mas kilalang Cap Dondon Francisco. Welcome to sa Barangay Tayo, Kapitan. Salamat po. Thank you so much for the warm welcome. At I'm excited and honored na mapasama po sa sumisikat at sikat na sa Barangay Tayo. At talagang natutuwa po ako. Hindi ko lang ma-explain in words. Maraming salamat po, Kap, at nasamahan niyo po kami ngayon at tinanggap po ninyo ang aming pong imbitasyon na makasama po kayo dito po sa aming programa. I'm sure yung mga kabarangay po natin ay matutuwa rin po dahil ngayon po ay makakakuha na nga po tayo, gaya nga po ng sinabi po ni Kags Butch, ng perspective naman po ng isang punong barangay dahil po grabe po talaga yung kaibahan ng kaalaman po ng isang barangay chairman at namumuno po sa kanilang barangay, hindi po ba? Yes, tama ka dyan, SK May. Alam mo, Kags Butch, naalala ko tuloy nung first day ko dito as your co-host. Alam ko mag-iisang taon na nga, malapit na. September 6. Opo, September 6 kung hindi ako nagkakamali. Naintindihan ko siguro ngayon yung pakiramdam ni Cap. And nakakatuwa dahil mas mapapalawak pa and mas punong-puno ng impormasyon na very factual yung atin pong mga next episode dahil may kasama na po tayong mga kabarangay na isa pong punong barangay. Yes, kompleto na magiging informasyon ninyo. Alam nyo, marami nga nagsasabi na kompleto na kayo tatlo pero hindi natin pwedeng ipagkait sa ating mga kabarangay ang knowledge ng isang kapitan. Marami pa rin mga kapitan na nahihiya ako, nagtatanong sa akin, pero nasasagot naman natin. Pero hindi lang yun kinakailangan talaga na meron nakaupo
noon or ngayon na may experience tungkol sa mga ganyan-ganyang bagay. So, alam ko, Kap, na bago lang kayo, pero parang session to eh. Yes. So, pwede na natin pagtabahuin si Kap. At Kap, ikaw muna magtrabaho. Nanunuyo na yung mga lalamunan namin 3 taon na. Opo, kaya nga po sa segment po natin na to, Kap, sasagutin naman po ninyo ang mga katanungan po ng ating pong mga kabarangay na madalas po nating natatanggap sa ating mga pages like sa Facebook, sa YouTube, at maging sa TikTok na rin po, mga kabarangay. Kaya ito na nga po, simulan na po natin, Kap. Ang una po nating Yung tanong segment natin ngayon na barangay information. Barangay information Opo. na babaguhin natin ngayon. Opo. Tanong nyo, sagot ni Kap yan. Ah. Di ba? Pinag-isipan pong maigi ni Kags. Yes, mga 3 araw. Opo. Ayan nga po, simulan na po natin. Ito nga po ang unang-una nating tanong. Kap, pwede raw po bang makialam ang isang kapitan sa pondo po ng isang committee kung may plano ang chairman ng komite para dito? Okay. Una sa lahat, pipilitin ko masagot ng factual, gaya po ni sinabi ni Kags Marina. At the same time, syempre, merong mga bagay na talagang mas masasagot ng mga taong abogado o tiga-DILG, tiga-COMELEC. Pero sa pananaw po ng inyong lingkod, ay pipilitin ko pong masagot ng 100% kung maaari. Una, hindi lamang ang chairman ng komite ang pwedeng magkaroon ng solong plano sa pondo. Simula pa lang ng taon, dapat ay nakabudget na po ito. Nailagay na po sa budget, kung ano man yung gustong gawin. At meron kasing mga mandatory funds kung tawagin. Yung Development Fund, SK, Gender and Development, Disaster o DRRM Fund, Senior Citizen, Person with Disability Fund, and yung BADAC, Anti-Drug Abuse Fund, may BCPC Fund, at Discretionary Fund. May mga talagang nakalaan na fund sa budget. May mga nakaalat na percentage yung ating mga statutory obligations. Yan. Hindi, yung mga, halimbawa, ina-assign na committee chairman na kagawad, usually, yung mga kagawad na ina-assign as committee chairman ay yung po sa aming capacity development trainings, ang mga kagawad ay nakatuon dun sa legislative function. Halimbawa, si Kags Marie ay Committee on Women. So, siya ay mag-iisip ng mga bagay na pagdating sa legislatura na para maipatupad at ma-implement ng buong barangay council. So, kung ano man ang kailangan na budget, pagdating doon, sinasabi yun sa kapitan. At ang kapitan na mag-allocate at magsasabi na, meron tayo sa gender and development na pwedeng pagkunan yan. Sige, yan yung batas na ginawa mo, merong pangangailangan na funds para doon sa batas na yun. Pwede nating ipa-implement yan. Ayan. Maraming salamat. Ako, ang maiksin sagot ko dyan, mapapag-usapan lahat. Tama po kayo. Hindi naman ibig sabihin sinabi ni Kap na ganito nakikialam siya at hindi rin pwedeng sabihin porket chairman ka hindi pwedeng merong magsalita sa iyo at ayaw mo ng ganon. Of course, ang budget ng kagawan nang gagaling sa approval ng kapitan. Pati committee mo, di ba? So, respect begets respect. Dapat napapag-usapan na maayos yan. Tama po. Ayan po, maraming salamat po, Kap at Kags Butch. Ito naman pong kasunod nating tanong, may correlation pa rin po sa mga proyekto naman po sa barangay. Sino daw po ang may karapatan mag-canvas kung may project raw po si Kapitan? Well, sa totoo lang, kailangan meron kayong dapat na at least 3 suppliers na pwede niyong i-canvas. Okay? Dapat bumuo kayo ng komite na 3 miyembro. Yung General Service Officer o kaya Treasurer. Yung Treasurero nyo, yung local accountant, saka kung ano yung head o chairman ng committee do sa mga kagawad. Halimbawa, katulad example, tungkol sa kababaihan at merong plano na kapag-usap, gaya ng sinabi ni Kags Butch, na nag-usap po at naging maganda yung pag-uusap ng kapitan at mga kagawad. So, dapat yung kagawad na naka-assign doon, kumuha ng 3 pwedeng pagbasihan
na mga presyo na kakailanganin pag-implement ng project para sa kababaihan. Yun po. Ayan, madagdag ko lang, Kags Butch, kasi naalala ko to, naging segment na natin to eh. Yung binabanggit po sa atin ni Cap Dondon is napakalinaw na kailangan merong bidding process pagdating sa mga programa ng barangay at pagdating lalo sa supplies. Kailangan merong 3 suppliers tayo na kukuhain. Pero most likely, Kap, kasi naalala ko dito, hindi lang naman yun. Pero pinakatanong kasi nila sino. Yun yung inano nila. Tingin ko yung barangay treasurer, trabaho niya talaga to, Kap, Yes. di ba? Tama po. Yes. Kaya, pero syempre, para may check and balance, dyan din pumapasok yung Bids and Awards Committee. Na Yes. kung saan, member din naman po yung ating mga barangay kagawads. Yes. Tama po, Kags Marie. Maraming salamat po. Ayan naman po mga kabarangay, kitang-kita nyo naman po, napakalinaw po ng mga kasagutan na nakukuha natin. Ito naman pong kasunod po na tanong, pwede daw po bang gumawa ng ordinansa ng barangay ang batas na at kailangan pa po bang isumite sa munisipyo? Okay, medyo ano po to kumbaga masalimuot at kailangan po medyo mas maganda kung abogado. Pero kung halimbawa ko ako tatanungin nyo, kapag kaparehas ang nasa batas, hindi na kailangan. Halimbawa, batas ng Republic Act o kaya batas ng siyudad o munisipyo. Hindi na kailangan gumawa. Pero kung meron kayong minor tweaks, kasi iba yung pangangailangan ng barangay. Like for example, sa amin, meron kaming Omnibus Traffic and Parking Management Code. Okay. So, meron din ng siyudad nun. At meron din ng Republic Act natin, ng mga ginawa ng mga ating mambabatas patungkol sa sa mga traffic, ganyan. Pero sa amin kasi, katulad ko, sinama namin na hindi pwedeng pumarada kahit sa eskinita ang mga motor, e-bikes, etc. Ayaw namin ng obstruction. So nilagay namin at gumawa kami ng ordinansa ng pambarangay. Meron din na penalties yun, na hindi pwedeng tumaas sa pinapataw na penalty ng syudad. Bawal po yun. So yun yung mga minor tweaks na pwede nyong ipasa as barangay kasi depende yun doon sa pangangailangan ng barangay. At hindi naman lahat syempre nalalaman din ng syudad o munisipyo at ganun din ang ating yung national laws natin. So, pero hindi pwedeng mag-go against doon sa national law, lalo na sa Constitution. Case in point, halimbawa, helmet. Hindi ho tayo pwedeng gumawa ng, dito sa barangay na Mayan, bawal ho ang naka-helmet pagpapasok for security, para at least nakikita yung tao. Hindi na, sa amin, hindi, sa palagay ko ho, hindi naman ho ako abogado, pero sa palagay ko, hindi pwede na mag-contradict yung national law dun sa barangay ordinance na gagawin nyo. Kasi ang nire-require ng national law, dapat lahat naka-helmet ang nakamotor. So, hindi pwedeng, pagpasok mo ng barangay na Mayan, kailangan alisin mo yung helmet. Hindi ho pwede yun. Yun po. So, ang binabanggit lang po ni Cap Dondon, yun sa tungkol sa helmet, pagka national law, hindi talaga, you cannot go against, kasi ang national law applies to all. Lahat po yan hanggang barangay. Pero you cannot go against it. Second, hindi pwedeng unconstitutional. Pagka ang constitution na sinasabing ito, hindi pwedeng papasakan ng batas na salungat sa sinasabi ng konstitusyon. Pero yung minor tweaks, nangyari na yan sa barangay Don Bosco sa amin. Yung minor tweaks na sinasabi ni Kapitan. Meron na kasing track ban law sa city ng Parañaque. So yung track ban law, pinagbabawal dumaan sa loob ng subdivision, 18-wheeler up. Sa amin, sa barangay Don Bosco, ako po yung nagpasa na kahit 12 to 15 dapat iban. Kasi minsan mas malaki ang cargo ng mga yon. So yung konting tweak na yon, dinaan namin sa City Hall ng Parañaque, at yung City Hall, hindi man sinabi na dapat maging barangay ordinance yan. Tweak nila, ibig sabihin, inamend nila yung kanilang present na batas, na ordinansa, na 18 up lang ang ipagbabawal, binabaan nila into 15. So nasunod din yung gusto namin sa subdivision namin. Hindi na pinadadaan yung 12 to 15 15 ba? 14-wheeler trucks. So nasunod din. Kaya yun yung mga legislative technical aspect na masarap pag-usapan at pagka siguro sa paglaon-laon ng ating kasama natin si Cap Dondon,
ma-explain pa namin yan kung paano talaga yung sistema. Yes, at saka wag rin lang kakalimutan na lahat po ng mga ordinances talaga na ginagawa ng mga barangay, kailangan po talaga mag-forward tayo sa City Council. Tama po. Yan po, maraming salamat po. Ito naman pong kasunod po natin na tanong, very specific po para po sa ating mga kagawad. Ito po ang situation niya, na-appoint daw po si kagawad to replace doon po sa isang namatay na po na kagawad. Considered po ba itong one term kung isang taon na lang ang iuupo niya? Ayan, kagawad ba ni? Ay, okay, Kap. Tama ba, Kap? Ito po yung aking point of view. Siyempre, kailangan may concurrence tayo sa ating kapitan. Pagkakataon natin to mga kabarangay. Kaya let's take that opportunity. Yan naman yung concurrence mo. Yes. So, mga kabarangay, ako naman, ang point of view ko dito is, and sa experience din namin sa Parañaque, may mga ganito na kasing senaryo na namatay si kapitan or si kagawad. Pero ito po, hindi po siya kino-consider as one term. Kasi appointed po siya, hindi naman po siya elected. So, yun po yung paniniwala ko dito, na kapag nag-replace ka lamang po, hindi ka po considered. Lalo na kung hindi mo naman natapos yung kino-considered na one term na 3 years of service. Alam mo naman kagawad na lagi akong agree sa'yo. I agree. Iba po kasi yung in-appoint sa in-elect. So, usually, ang kino-consider na I agree, pero syempre mas maganda ho kung COMELEC o DILG ang nakakausap natin. I agree kasi ho, yung election, yun ang nagbibigay ng ano nyo ng ano tawag doon, yung mandato nyo bilang napasok kayo sa isang termino. Yung appointment, iba po yun. Pag in-appoint ho kayo, actually, medyo may, ano ho yun, that's a political appointment o pwede rin ho kayong i-remove. Ganun kadali rin ho yun. Kasi hindi kayo elected by the people. Pero, syempre, mas maganda ho, COMELEC or DILG po ang magsabi nun. Ayan po. Maraming salamat po. Ito naman pong ating next na tanong. May tinayong paaralan sa isang biniling lupa sa barangay. Pagkatapos po ay may bago ng paaralan na tinatayo. Maaari po bang bawiin ng barangay ang isang lumang project? Okay. Salamat sa SK-Bay. Paano nabigla si Kap doon? Hindi naman sa barangay nyo to, Kap, no? Hindi. Okay. Well, hindi po tayo mag-name drop po. Okay. May basahin ko lang Opo. Kung tumatakbo na po ang operasyon ng naunang paaralan at wala naman pong itong vina-violate na anumang batas o maling prosesong ginagawa, wala pong otoridad ang barangay upang ipasara ito. Kailangan dumaan po ito sa prosesong inisyu ng DepEd in Department Order Number 40, Series of 2014, establishing merging, conversion, and naming, renaming of public schools and separation of public schools annexes in basic education. Makikita niyo po ito sa kanilang website. At maaari lang po siguro ilipat ang operasyon ng paaralan kung ninanais. At pwede rin mag-merge yung high school sa elementary. Okay po, maraming salamat po, Kap. Ito naman pong kasunod po nating tanong, I'm sure may mga comments po dito si Kags Butch. Pwede daw po bang magpakulong ang isang tanod at may authority po ba siya? Ayan. Siguro maganda muna marinig yung kay Kapitan Dondon, ano? Pero kasi maganda rin doon, kasi dahil huling tanong na ito sa ating segment, mabuti sana kung kumpleto nating sasagutin from kagawad mo dito, Kap, tsaka sa akin. Para sa akin, ito lang naman yung napag-aralan ko. Pasensya na i-Englishin ko. When there is a commission of a crime na nangyayari, yung commission of crime nangyayari na halimbawa nakikita mo sinasaksak o kaya ninanakaw yung isang bagay ng isang magnanakaw doon sa isang ali, pwede kang manghuli. Kasi unang-una, hindi ka na okay, tanod ka, okay, pero you are making a citizen's arrest. Kahit nga hindi tanod, kahit ako lang na pribadong mamamayan, pwede kong hulihin ng isang tao, citizen's arrest. Basta nangyayari yung krimen at nakikita ko nangyayari yan, pwede ako manghuli through a citizen's arrest. Tanod pa kaya? Pwede po. Yan ang nasa revised penal code natin. Under a commission, when there is a commission of a crime or in flagrante delicto, meaning the evidence itself is nandun,
nandun na nangyayari, pwede mong sakutuhin sa kote at pwede mong, hindi ko alam kung pwede mo ikulong, pero for a time, i-hold mo muna. Hanggat walang pulis na dumarating. Yes, tama ka dyan, Kags Butch. Yun rin naman yung isasagot ko. As long as siguro naka-duty siya, and yun, kasi yun naman ang pinaka-requirement naman sa mga tanod they act as your police officer sa barangay. So, yun naman yung aking madadagdag dito. Kung may authority siya, yes po, Kung may authority, magpakulong. Kung may authority siya magpakulong. Ako ang barangay ba, may authority magpakulong. Yes po, meron siya. Pero during siguro for me, naka-duty siya. At kung talagang actual na nangyari, na nakikita niya mismo. Pero kung yung tipong dinala lang, kasi usually ginagawa, action, bababa, pupunta yung ating mga naka-deployed na tanod, tapos nagsumbong lang si ganito, si ganyan. Syempre po yun, may due process po yun. Kayo po ba, Kap, meron po kayong maidadagdag tungkol po sa tanong po na ito? Well, actually, ano na lang, kasi tama po yung sinabi ni Kags Butch sa ni Kags Marie. At yung sa akin lang po, lalo na yung mga mga tanod po kasi ay inyong ino-authorize nyo po yan eh. So, sila po ay kahit papano, kapag sila ay ginawa ng masama at in the line of duty, ay pwede silang magkaso sa inyo o sa mga tao ng una, disobedience, pangalawa, indirect assault, tapos, at kung alimbawang sa persona nila ginawa ito, pwede silang magkaso on their own. At pwede silang magpakulong on their own. Halimbawa, sinaksak yung tanod. Dadagdag na lang po yung mga indirect assault, yung mga kung ano-ano pang kaso. Pero, doon, papasok yun at kung halimbawa, frustrated murder or something. Pero, pag halimbawa mga mura-mura, mga usually ay pinatatawag ho yan at kinakausap po ng mga kapitan o kaya ng EXO. Yan po yung aming ginagawa. Kinakausap, bakit mo minura si Kagawad, si Tanod. Always remember na, kumbaga, kapag inatake nyo po yung Tanod, parang inatake nyo si Kapitan. Kaya, kung maaari sana, kapag yung mga persons in authority, medyo hina-hinay lang. At kung mali naman si Tanod, kami na po ang bahalang sumuweto doon. Sumbong nyo po sa amin, mga Kapitan. Yun naman po. Maraming salamat po, Kap Dondon. At mga kabarangay, sana po ay nabigyang linaw at nabigyang sagot po ang inyong mga katanungan na ipinadala nyo po sa amin. Mga kagawad at Kap, meron pa po ba kayong panghuling mensahe bago po tayo magtapos sa araw na ito? Ako, pagbibiling ko lang sa ating mga kabarangay na watch out dahil mga kasama na natin si Kapitan Dondon. Padala lang ho kayo ng mga tanong nyo. Pati ko kayo mga kapitan, tsaka mga hagawad, padala ho kayo ng mga questions kay Kapitan Dondon at para mas magandang usapan nating lahat. Ayan, at ako naman po ini-encourage ko po ang bawat isa, lalo na po sa ating mga taga-subaybay na huwag po makakalimot to follow our Facebook page sa Barangay Tayo and of course our YouTube channel sa Barangay Tayo, and also you can check our TikTok na rin. Yes po. Kayo po, Kap, panghuling mensahe po para sa ating mga kabarangay. Una po sa lahat, maraming salamat again. At ang mga kasama ko po ay mga sikat na rito. At talagang mahirap pong punuan din yung sapatos ni Yusek Martin Dino. At pipilitin ko po na makatulong at masagot yung mga katanungan po ng mga kapwa ko kapitan at mga kagawad. Pati na rin po yung mga tao na nagme-message sa barangay tayo. At, pero medyo hinay-hinay lang po ang pag-ano muna kasi medyo bago lang po ako. Medyo bigyan niyo muna ako ng konting dahil birth pains po ito. Pagpasensyahan niyo na ako. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kap Dondon. And it is our honor po talaga to welcome you to our Sa Barangay Tayo family. At maraming salamat po, mga kabarangay, sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Muli po, sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano at ni Kags Marie Formentera Ferrer at ngayon po ni Kapitan Dondon Francisco. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod
susunod na linggo. Dito lang Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo. Wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay